Sulong wikang Filipino, wika ng pagkakaisa at pag-asa. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Angelo Arsenal, mag-aaral mula sa programang Bitilid HE2A. At sa araw na ito ay aking ibabahagi ang aking pagnilay-nilay hinggil sa kahalagahan ng ating wikang pamansa, ang wikang Filipino, na siyang wika ng pagkakaisa at wika ng pag-asa. Ang wika bilang kaluluwa ng isang bansa. Ang wika ay hindi lamang koleksyon ng mga salita. Ito ay buhay, kaluluwa at puso ng isang bansa. Sa pamamagitan nito, naipapahayag natin ang ating damdamin, pangarap at pagkakakilanlan tulad ng dugo na dumadaloy sa ating mga ugat. Ang wika ang nagbibigay buhay sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Halimbawa, kapag sinasabi nating bayanihan, agad nating nauunawaan ang diwa ng pagtutulungan. Wala itong eksaktong katumbas sa wikang Banyaga dahil ito ay likas na sa ating kultura. Sa pamamagitan ng ating wika, naipapasa natin ang ganitong mga pagpapahalaga sa mga susunod na henerasyon. Kung wala ang wika, mawawala ang ugnayan ng mga tao. Mawawala rin ang ating identidad bilang isang bansa. Kaya't ang wika ay hindi lamang kasangkapan sa komunikasyon. Ito ay sandata sa pagbuo ng pagkakaisa at kasarinlan. Ang kasaysayan ng wikang Filipino. Ang wikang Filipino ay hindi basta ipanganak ng madali. Ito ay bunga ng mahabang kasaysayan at pakikibaka. Bago pa man dumating ang mga Espanyol, may sarili ng wika at sistema ng pagsulat ang ating mga ninuno. Tulad ng baybayin. Sa pagdating ng mga mananakop, sinikap nilang palitan ang ating wika upang tayo'y masakop hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa ating mga kaisipan. Ngunit sa kabila nito, hindi kailanman naglaho ang mithiin ng mga Pilipino na magkaroon ng sariling wikang pamansa. Sa pamumuno ni Pangulong Manuel L. Quezon noong 1935, sinimulan ang hakbang upang magkaroon ng wikang magbubuklod sa sambayanang Pilipino. At noong 1987, sa bisa ng bagong saligang batas, ang wikang pamansa ay opisyal na tinawag na Filipino. Isang wikang nagmula sa Tagalog ngunit pinayaman ng iba't ibang wika at dialekto mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Halimbawa, ang salitang banggi mula sa Ilocano, barkada mula sa Kastila, at salamat mula sa Arabiko ay patunay na ang ating wika ay bukas sa pagbabago ngunit nananatiling may pusong Pilipino. Ang kahalagahan ng wikang Filipino sa makabagong panahon. Sa panahon ngayon, marami sa atin ang mas nasasanay ng gumamit ng wikang Ingles. Totoo, mahalaga ang Ingles sa edukasyon, trabaho at komunikasyong pandaigdig. Ngunit, hindi ibig sabihin nito na dapat nating kalimutan ang ating sariling wika. Sa katunayan, maraming matagumpay na Pilipino ang napatunayan na maaari tayong umunlad habang ipinagmamalaki ang ating wika. Halimbawa, ang mga pelikula tulad ng General Luna at Goyo.
Ang Batang General ay ginamit ang wikang Filipino upang ipahayag ang makabayang mensahe at naging matagumpay sa buong bansa. Sa larangan naman ng musika, patuloy na bumabatikos sa mga puso ng kabataan ang mga OPM artist tulad nina Ben and Ben, SB19 at Moira de la Torre na gumagamit ng wikang Filipino sa kanilang mga awitin. Ipinakikita nito na ang ating wika ay kayang sumabay sa pagbabago ng panahon. Bilang mag-aaral, mas epektibo ang pagkatuto kung ang wika ng pagtuturo ng ating sariling wika. Ipinakita ng mga pag-aaral ng Komisyon sa Wikang Filipino na mas malalim ang pag-unawa ng mga estudyante sa mga aralin kapag Filipino ang ginamit sa pagturo, lalo na sa mga asignaturang nangangailangan ng kritikal na pag-iisip kagaya ng matematiko at mape. Kaya't sa bawat paggamit natin ng wikang Filipino sa paaralan, sa tahanan o sa lipunan, isinusulong natin ang pagkakaisa, kaunlaran at pagmamahal sa ating bayang minamahal. Mga hamon ng wikang Filipino. Ngunit sa kabila ng kahalagahan nito, maraming hamon ang kinakaharap ng ating wika. Sa pag-usbong ng social media, napapansin na karamihan sa mga kabataan ay gumagamit ng Taglish o minsay purong Ingles na lamang. Sa kanilang mga post at sa usapan, Ingles na ang kanilang ginagamit. Ang ganitong gawain, bagamat karaniwan, ay unti-unting nagiging sanhi sa pagkawala ng respeto sa sariling wika. Isa pang hamon ay ang maling paniniwala ng ilan na bababa ang wikang Filipino. Marami ang nag-iisip na mas sosyal kapag Ingles ang ginagamit. Ngunit, ayon kay Dr. Virgilio Almario, ang pambansang alagad ng sining at panitikan, ang karunungan ay hindi nasusukat sa wikang ginagamit, kundi sa lalim ng pag-unawa sa sarili at sa lipunan. Kaya't tungkulin nating baguhin ang ganitong pananaw na ang paggamit ng Filipino ay tanda ng katalinuhan, pagmamalaki at makabayang puso. Ang advokasiyang pangwika. Ang advokasiyang pangwika ay hindi lamang proyekto tuwing buwan ng wika. Ito ay panata sa bayan, panata nating gamitin at ipagtanggol, lalo na ipagmalaki ang ating sariling wika sa lahat ng panahon. Halimbawa, sa mga paaralan, maaaring magsagawa ng mga programang tulad ng Filipino Poetry Slams, makabayang tula, wikang mapagpalaya, forums, at mga patimpalak sa pagsulat ng sanaysay o dula. Sa social media naman, maaari rin tayong lumikha ng mga nilalaman gaya ng vlogs, spoken word poetry, o educational post na gumagamit ng wikang Filipino upang maipakita na ito ay buhay, makabago at makabuluhan. Ang bawat simpleng hakbang, gaya ng pagpili ng Pilipino sa mga opisyal na usapan, paggawa ng content sa sariling wika, o pagtuturo nito sa mga bata ay malaking ambag sa pagpapatibay ng ating pambansang pagkakakilanlan. Ang papel ng kabataan. Sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan,
At sa panahon ngayon, ang kabataang Pilipino rin ang tagapagtanggol ng wikang Filipino. Bilang kabataan, may kapangyarihan tayong gamitin ang ating boses sa social media upang isulong ang advokasiyang pangwika. Maaari tayong gumawa ng mga content na makabayan, magbahagi ng tula sa TikTok o Facebook, o magkomento sa mga isyong panlipunan gamit ang wikang Filipino. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin na ang ating wika ay hindi naluluma. Ito ay buhay, progresibo at makabuluhan. Halimbawa, ang mga kampanyang gaya ng Gamitin ang Filipino at Proudly Pinoy ay naging paraan upang maipakita ng kabataan na maaari tayong maging makabago nang hindi nakalilimot o nakakalimot sa ating ugat. Sa kabuuan, ang wikang Filipino ay hindi lamang bahagi ng ating kasaysayan. Ito ay ating pagkakakilanlan at kaluluwa bilang lahi. Ito ang wika ng pagkakaisa sapagkat sa kabila ng ating iba't ibang pinagmulan, ito ang nagbubuklod sa atin. At ito rin ang wika ng pag-asa sapagkat sa bawat salita na ating binibigkas, ipinapahayag natin ang pagnanais na maitaguyod ang bansang may dangal, kultura at pagmamahal sa sarili. Kaya't sabay-sabay nating isigaw. Sulong wikang Filipino, wika ng pagkakaisa, wika ng pag-asa. At iyon lamang po at salamat.